Sino ang founder ng totoong simbahan? May authority bang ibinigay ang Diyos sa tao na magtayo ng sariling simbahan at religion? Sino ang founder ng totoong simbahan? May authority bang ibinigay ang Diyos sa tao na magtayo ng sariling simbahan at religion? Sasagutin niya ng verse sa Bible, ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay Diyos mismo. According to the verse in the Bible, Mateo 16, versikulo 18 hanggang 19, At sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit. Sinabi po ng ating Panginoong Kristo Jesus sa Mateo 16, versikulo 18, Ikaw, Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ibig pong sabihin ng ating Panginoon Kristo Jesus ay sa pamamagitan ni San Pedro may tatayo ang pangkalahatang simbahan, Universal Church, Catholic Church, na ang ating Panginoong Kristo Jesus ang founder ng Catholic Church. Ang simbahan Katoliko, na ang ibig sabihin ng Catholic Church ay pangkalahatang simbahan, Universal Church, ay itinuturing na nagmula noong ika-unong siglo sa Judea. Ang Imperyong Romano, itinuturing na tradisyon ng Katoliko ang simbahang bilang pagpapatuloy ng unang pamayanang Kristiyano na itinatag ng mga alagad ni Jesus. Ang nagtatag ng simbahang Katoliko ay si Jesus ayon sa sagradong tradisyon. Ayon sa sagradong tradisyon, ang simbahang Katoliko ay itinatag ni Jesucristo. Nakatala sa bagong tipan ang mga gawain at turo ni Jesus, ang kanyang paghirang sa 12 apostol at ang kanyang mga tagubilin sa kanila na ipagpatuloy ang kanyang gawain. Itinuturo ng simbahang Katoliko na ang pagdating ng banal na espiritu sa mga apostol sa isang kaganapan na kilala bilang Pentecost ay hudyat ng simula ng pampublikong ministeryo ng simbahang pinaniniwalaang ng mga Katoliko na si San Pedro ang unang obispo ng Roma at ang consecrator ni Linus bilang sunod na obispo nito. Kaya sinimulan ang walang patid na linya ng kinabibilangan ng kasalukuyang pontiff, si Pope Francis. Ibig sabihin, pinanatili ng simbahang Katoliko ang apostolic Papa ang kahalili ni San Pedro, si Pope Francis ang successor ni San Pedro. Kung susundan po natin ang buhay ni San Pedro sa Bible, makikita po ninyo ang authority at kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng ating Panginoong Kristo Jesus. Isipin po ninyo, madaanan lang ng kanyang anino, ang may sakit ay gagaling na. Ang paliwanag naman po tungkol sa sinabi ng ating Panginoong Kristo Jesus sa Mateo 16, versikulo 18, Pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ang ibig sabihin po dito, pintuan ng daigdig ng mga patay, yung pong laban sa pangkalahatang simbahan, Catholic Church, Universal Church, yung pong mga taong hindi naniniwala sa ating Panginoon Kristo Jesus. Yung pong mga taong walang pananampalataya sa ating Panginoong Kristo Jesus, yung pong mga patay ang paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoong Kristo Jesus, yung pong ang alam si Kristo Jesus ay tao lamang, si Kristo Jesus ay propeta lamang, si Kristo Jesus ay mensahero lamang. Kahit anong gawin po nila ay hindi nila mahadlangan ang paglago ng pangkalahatang simbahan, Catholic Church, Universal Church. Kahit anong gawin nila, hindi nila mabubuwag, hindi nila mabigiba, hindi nila kayang sirain ang salita o gawa ang simbahan tinatag ng ating Panginoong Kristo Jesus. Marami na pong nagtangkang sirain at paalisin at buwagin ang pangkalahatang simbahan, Catholic Church, Universal Church.
Balit nabigo sila. Nandyan po ang Protestant, Hitler, Communist, Islam, and other sector of religion. Nabigo po ang lahat ng nais pabagsakin ang tinatag ng simbahan ng ating Panginoong Kristo Jesus, ang pangkalahatang simbahan, Catholic Church, Universal Church. Nagkawatak-watak na po ang ibang simbahan, tinatag ng tao, subalit nanatili ang tinatag ng Diyos, sapagkat si Kristo Jesus ay ang Diyos Ama mismo. Ayon po iyan sa Juan 10, versikulo 30, ako at ang Ama ay iisa. Therefore the Lord Jesus Christ Himself is the God the Father Himself. Juan 8, versikulo 24, kaya sinabi ko sa inyong mamamatay nga kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y ako nga. Mamamatay nga kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Kaya po kapag hindi ka naniwala na si Kristo Jesus ay siya ang Diyos Ama mismo, mamamatay kang hindi pa pinapatawad sa iyong kasalanan. At tungkol naman po sa sinabi ni Jesus sa Mateo 16, versikulo 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit. Ibinigay ng ating Panginoong Kristo Jesus ang authority kay San Pedro, special spiritual authority. Kay San Pedro po ibinigay ang mga susi ng kaharian ng langit at lupa. Si San Pedro po ang unang pope ng simbahan Romano Katoliko, Universal Church, pangkalahatang simbahan. Ang successor po niya sa kapanahon ay si Pope Francis. Down the line, the Cardinal, Bishop, and Priest, silang lang po ang may authority na magsagawa ng banal na misa, Eucharistic celebration sa simbahan ng Catholic Church. Ngayon, ang tanong po sa atin, mga tao, kanino kayo papanig? Sa simbahan ang nagtatag ay tao o sa simbahan ang nagtatag ay ang ating Panginoong Kristo Jesus mismo, established by His disciples? Kaya yung tanong na sino ba ang founder ng totoong simbahan ay nasagot na po ng verse sa Bible, ang salita ng Diyos. Ang founder ng totoong simbahan ay ang ating Panginoong Kristo Jesus, at ang simbahan ito ay ang pangkalahatang simbahan, Catholic Church, Universal Church. I hope that you will believe that the true church is the Catholic Church. Praise to you, Lord Jesus Christ. Thank you, and God bless everyone.